Hello. Yeah. Sige. Handa na kayo matulog. Sabagay. Magandang hapon sa atin lahat, lalong-lalo na sa ating Panginoon. At salamat. Hanggang ngayon, aking binubulay pa din bakit ako yun nandito. Kasi nga, minsan, kinwestiyon ko ang Panginoon nung binigay sa akin yung topic na to. Student Sunday, ay ako estudyante, tapos ay ako'y nag-aaral pa, wala pa akong nararating. So, paano ako magiging hamon sa mga batang ito? Ayun na binubulay ko. Paano ako magiging hamon sa mga batang ito? Ako nag-aaral pa din. Hanggang sa, ayun, patuloy ako nag-pray, hanggang sa naging ganito nga ang pag-iisip. Gusto ng Panginoon na sabay-sabay tayong matuto sa kanyang salita. Ayun yun lang sagot sa akin ng Panginoon. Kaya, naging comfort na lang din sa akin para ako ay hindi lumakas ang loob na tumayo sa inyo kahit kayo mga estudyante para ituro sa inyo yung tinuro din sa akin ng Panginoon habang ako ay nag-aaral pa. So samahan niyo ako ngayong hapon, mga bata. Tingin muna sa akin mga bata. Ang titingin sa akin. Yeah. Sige, kailangan kong inyong pandinig at alam niyo mga bata na walang naliligtas na bata nang hindi nakikinig. Gusto niyo ba maligtas? Hindi ko rinig. Ayun, gusto niyo pala maligtas, so kailangan niyong makinig. Tatry kong pababawin itong aking mga outline. Hindi ko akalain na ang dami palang bata. Sige po, tayo tumindig. Salamat sa pribilehiyo po na ako po ay na-consider ninyo para magdala ng mensahe ng Panginoon. Ang ating pong tema ay Student Sunday, Christ-Centered Student. Pero nilagyan ko na po ng topic na Student of or for Christ. Ang sabi po dyan ng Pilipos chapter 3 verse 10 to 14, Tagalog na lang pong babasahin ko. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Kung aking tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko inaaring inabot, datapat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. At basahin ko lang sa English, life verse ko po itong Philippians 3:13, Brethren, I count not myself to be apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth those things which are before. At salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoon, magandang hapon po. Salamat po sa biyayang ito. Samahan niyo po kami. Samahan niyo po ang toddlers, graders, mga junior high school, senior high school, maging ang college, maging din po yung mga nag-aaral po na mga adult na at yung mga young steward, maging ang married. Sana po kami ay may matutunan dito po sa iyo pong mga salita. Kausapin niyo po kami, gamitin niyo po ako, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan, ako na may estudyante ba din? Alam niyo ka, konting testimony lang. Dahil kayo naman yung mga high school, ako'y matanda na. Ako'y nag-college na. Nung ako'y high school, nung elementary muna para at least mahagip po kayo. Nung ako'y elementary, ako'y nagkaka-crush na. Oo. Nagkaka-crush na ako, pero ako ay, hindi ko nililigawan, crush-crush lang. Gayang-gaya lang. Pero palaro-laro ako nung ako'y elementary. At nung ako ay nag-high school na, nagka-crush uli ako. Oo, nagka-crush uli ako. At yung crush ko na yon ay umabot ng 7 taon. 7 taon ko siyang naging crush yung babaeng yon. Kaya nga, pero ulitin ko, hanggang crush lang ako. Hanggang crush lang. Tapos nung ako ay nag-senior high, yung crush ko na yun, crush ko pa din. Pero ako ay, sabi nga, nakaramdam ng selos, nagka-girlfriend ako. At yung girlfriend ko at kami, umabot kami ng 1 taon. Pero alam niyo, sa loob ng 1 year namin, hindi kami nagpapansinan ng ayos. Alam niyo kung bakit? Shy type kasi ako. Oo, shy type ako.
Nagka-girlfriend ako. Gusto niyo malaman ng kanyang tsura? Yeah, sige. Siya ay nakasalamin, tapos hindi siya marunong magsuklay, tapos pag siya'y papasok, laging gusot na kanyang damit, tapos siya ay hindi maayos sa kanyang sarili. Hindi siya maayos sa kanyang sarili. Sabihin ko na lang na tsaka. Ayan. Oo, sabihin ko na lang na ganon. Paano ka nga naman iniiwasan na? Pero bakit iba ang dating sa akin ng babaeng yon? Kasi nung nakilala ko siya, ang talino niya yung siya ay nag-excel sa ganung part, yung bagay na hindi namin magawa, mga bagay na hindi magawa ng kanya kaklase, siya lang yung nakakagawa. At nung nakita ko yun, anong pangalan nito? Anong number nito? Anong pangalan mo sa Facebook? Ayan, attack. Kahit anong, hindi ko na napansin yung itsura, hindi ko napansin. Kasi ako ay naakit sa ugali ng babaeng yon. Ang talino niya, mahinahon. Kaya yun, mahinahon siya, ako ay tahimik. Hindi kami nagpansinan. Nung naging kami, So, yun lang. Yun lang naman ang aking buhay. At nung ako naging college na, dyan na ako nag-umpisang sumunod sa aking Panginoon. Nagpabaptize ako, tapos nanindigan na ako, kahit ayaw na yung mga magulang. Ayun, tuloy ako sa Panginoon. So, yun yung aking konting kwentong estudyante. Pero ako ay unbeliever nun ha, wag nyo yung gagayanin. Sinasabi ko lang sa inyo para makita nyo na ako ay hindi matinong estudyante noon. So, wala akong may pagmamalaki bilang estudyante. Ako ay honor student din, pero ako ay lagi nagkakating, nagyoyosi, pero ako ay honor student. Honor student ako, pero nagkakating, tapos ako ay hindi na-attend minsan ng klase, pero sa exam, ako ay isa sa mga highest. Bakit ko sinasabi yung mga ganyang bagay? Hindi ako nagyayabang ha. Pinapakita ko nga sa inyo yung aking mga flaws. Hindi ako nagmamapuri. Pinapakita ko sa inyo yung aking kalokohan para at least naman mabalabalansa tayo ng konti. Bakit ko sinasabi yung ganung bagay na ako ay may na-achieve? Kasi sa text natin pag-aaralan, si Pablo ang nagsulat nito. Si Pablo ay madaming narating sa kanyang buhay. Si Pablo ay pwede niyang ipagmalaki, pwede niyang ipagmapuri yung kanyang linyahan, yung bloodline niya. Pwede niyang ipagmalaki kung sino siya, kung ano yung kanyang narating, at kung gaano siya katalino. Kaya tingnan niyo yung comparison, kung paano dinescribe ng Bible si Paul, at kung paano ko pinagyabang ang sarili. Wala pa sa kalingkingan ng narating ni Pablo, di ka? Ako ay pakating-kating. Si Pablo, napakatino. Ako ay honor student. Pero si Pablo, doctor of the law. Ako ay pasaway. Si Pablo, mabait. Kita niyo ang difference natin? So, sinasabi ko to, dahil ako ay katulad nyo ding estudyanteng nangangarap na may maabot sa ating pag-aaral. Ngayon, samahan nyo ako ngayong araw bilang estudyante ni Kristo at magiging estudyante para kay Kristo. Ang sabi diyan, sa Philippians chapter 3, verse point number 1 po. Sa verse 10, upang makilala ko siya. Ang sabi diyan, upang makilala ko siya. Ngayon, bilang mga ligtas na at mananampalataya ng ating Panginoong Hesus at sa mga bata na nangangarap na maligtas o nagpe-pray na sana sila ay maligtas, merong disenyo ang Panginoong Hesus sa atin. Ang sabi, upang makilala ko siya. So may design ng Panginoong Diyos sa atin, paano tayo magiging estudyante ni Kristo at paano tayo magiging estudyante para kay Kristo. Letter A, ang sabi diyan, cheerful student. Kung ikaw ay mananampalataya at estudyante pa, ipakita mo yung disenyo sa iyo ng Panginoong Diyos na ikaw ay kristyanong estudyante na nagagalak. You have to, kailangan mong maging masayahing estudyante. Kailangan mong ipakita sa school na ikaw ay laging nakangiti. Kailangan mo ipakita sa school na ikaw ay laging malakas. Anong ibig sabihin? Yung kaya mong dalhin ang problema mo at hindi maapektuhan ng mga pressure sa school, hindi ka magpapa-apekto sa mga kalungkutan o problema ng iyong pamilya, problema ng iyong kaibigan, kailangan mong maging masaya kasi ikaw ay estudyante ni Kristo. Lagi nga nauulit sa atin, yung pagngiti ay may ibang dulot. Nakaka-bless ang palaging nakangiti. Ngiti nga kayo. Ngitian nyo nga yung katabi. Ngitian nyo, tingnan nyo sa loob ng 3 seconds. Bibilang ko, ngiti. Walang pipikit. 1, 2, 3, go. 1, 2,
3. O, di ka? Ang pagngiti ay may daladalang magandang resulta. So bilang estudyante ni Kristo, may disenyo sa atin ng Panginoong Diyos kasi in Philippians chapter 3 verse 1, ang sabi diyan, sa katapus-tapusan mga kapatid ko, mga galak kayo. Sabi ng Biblia, kailangan daw nating magalak palagi. Kanino? Para sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, kung ikaw ay estudyante, ang disenyo sa iyo ng Panginoong Diyos, kailangan ikaw ay napasok na laging masaya. Pumasok kang masaya, pumasok ka na dapat yung iyong ambience o yung iyong aura ay makakahawa ng positibong pag-iisip. Halimbawa, ay kayo papasok ng masaya, mahawaan mo ng kagalakan mo yung mga kaklase mong malulungkot. Okay? Ikaw ay dinisenyo ng Panginoong Diyos sa iyong paaralan na pinapasukan na maging masaya. Ang disenyo sa atin ay maging masayang estudyante. Letter B, hindi lang ang design sa atin ay maging masaya, kundi ang sabi din ng Biblia, wala akong dalang outline. Kasi bubuksan ko na. Konting minute lang, bubuksan ko lang to. Medyo late doon. Ayan, hindi lang cheerful student, kundi maging careful student din. Ito, dito kayo mag-iingat. Bakit sinabi ng Biblia na tayo maging maingat bilang estudyante? Kasi tayo ay nasa poder pa ng ating mga magulang. Tayo ay dependent pa sa mga nagbibigay sa atin. Kaya ang payo ng Biblia sa atin, kung ikaw ay estudyante ni Kristo, kailangan mong maging maingat. Bakit? Kasi favorite ng mga jablo, favorite ng ating kaaway na wasakin ng buhay ng mga bata. Wasakin ang buhay ng mga estudyante. Tingnan nyo dito sa verse 2 and 3. Ang sabi ng Biblia, magsipag-ingat kayo sa mga aso. Magsipag-ingat kayo sa masasamang manggagawa. Magsipag-ingat kayo sa mga pagtutuli. Sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos at nangagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Ang payo sa atin ng Biblia, ang disenyo sa atin, maging cheerful student at maging careful student. Ang sabi, sa school daw, madami ka diyang may encounter na iba-ibang relihiyon, iba-ibang teacher na nagtuturo din ng Bible. May nagtuturo diyan na paiiyakin ka sa Bible study sa school, na-attendan ko na yan. Paiiyakin ka lang ng paiiyakin, pero walang laman ang sinasabi. Mag-sorry ka sa Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Kailangan magsisi. Pero hindi na pinapakilala si Jesucristo. Tapos meron pang ganito, pupunta na school, magba-Bible study, si Jesus ay tao lang. Para ikay maligtas, sumapi ka sa iglesia. Walang sino man maliligtas nang hindi miyembro ng iglesia. May mga nagtuturong ganyan. At ito pa, may nagtuturo din na para ikaw ay maligtas, sundin mo ang sakramento, magpakabait ka, gawin mo ito anak, huwag kang magkasala. Diga? Ang sabi ng Biblia, maging careful student daw tayo. Bakit? Sa school na inyong pinapasukan, iba-ibang aral ang inyong maririnig. Lalo na sa mga college students. Meron diyang atheist, meron diyang mga iba-ibang paniniwala. Ano nga ito? Pentecostal, mga Foursquare, Mormons, Muslim. Nung college ako, madami ako na-encounter na iba-ibang paniniwala pagdating sa Panginoong Diyos. Hindi sila naniniwala na kay Jesus, hindi sila naniniwala na ang Diyos ay Trinity, hindi sila naniniwala na ang Panginoong Jesus ay manlilikha, at hindi siya naniniwala na imposible na magkatawang tao ang ating Panginoong Jesus. Kaya sa college, iba-ibang lugar yan, iba-ibang may encounter ninyong paniniwala pagdating sa Panginoong Jesus. So ang sabi ng Biblia, be careful. Sa English, beware of dogs. Beware sa mga false preachers and teachers. Kasi bilang estudyante sa school, kayo ay kino-condition ng inyong pag-iisip na magkaroon ng maling pag-iisip sa ating Panginoong Jesus. So ang design sa atin ay maging masaya, pumasok kang masaya, at pumasok kang nag-iingat. Paano natin iingatan na ating sarili? Fill your mind with the Word of God. Saturate your mind by reading the Scriptures. Magbasa ka ng magbasa ng salita ng Panginoon at magtanong ka kung wala kang nauunawaan sa iyong binabasa. Pwede kang manood sa internet, pero I encourage you na huwag kang manood kung hindi mo kilala ang iyong pinapanood. Bago ka manood, siguraduhin mo na yung aral niya
ay suportado ni pastor. Suportado ng ating mga worker. Pero kung hindi, wag mo nang panoorin yan. Kaya nga ang design sa atin, maging careful student tayo. Bakit? We are student of Christ at kayo ay magiging student for Christ. So mga bata, kailangan yung maging maingat sa inyong papakinggang aral. Bakit? Dahil kayo ay may kaluluwa din. Once na mali ang tinanggap nyong aral, kayo ay pupunta ng impyerno. Gusto niyo bang mapunta ng impyerno, mga bata? Kaya kailangan ko na kayo ay makikinig. Patingin nga na mukhang nakikinig. Ayun, very good. Mukhang nakikinig na nga. Sa Biblia, ang mga bata ay tinuturuan agad para sila ay maingatan sa mga maling aral na darating sa darating na panahon. Lalong-lalo na mga high school, senior high, college, at mga working. Madami kayong makakasalamuha na iba-iba ang dalang aral. Kaya maganda na i-field natin ang ating pag-iisip ng salita ng Panginoong Diyos. 2 Corinthians 6:14, be not unequally yoked with unbeliever. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ng katuwiran at kalikuan? O anong pakikisama mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman? Dito tayo prone, mga kapwa ko estudyante. Ang sabi, huwag daw tayong makipamatok. Sa ibang term, sa ibang salin ko, huwag tayong magkakaroon ng girlfriend o boyfriend na hindi mananampalataya. O huwag tayong magkakaroon ng kabiyak nang wala pa sa panahon. Tandaan nyo to ha. When your intention is not clear, when your heart is not ready, and when the time is not right, wala pa yan. Pero pagka when your intention is clear, when your heart is ready, and when the time is right, go. Kasi yun yung preaching eh. Tanda-tanda ka yun. Ako ay wala pa sa time. So, nag-iingat pa ako. Ako'y natingin lang. Nagpe-pray. Pero hindi pa ako na-attack. Bakit? Wala pa ang tamang panahon. Mga kapwa ko estudyante, maging maingat kayo sa bugso ng inyong damdamin. Ang pogi ni, hala, ang ganda ni matabihan. Hala, sana classmate ko yun. Hala, sa darating na pasokan, sana seatmate ko yun. Hala, hindi ko katabi sana alphabetical. Sana may bago akong classmate. Sana kagroup ko yun sa cleaners. Ano ibig sabihin? Maging maingat kayo mga bata. Kasi sa school, darating dyan yung mga manliligaw sa mga girls. At ito pa pwede. Ang masama nito, pag kayo yung mga mananampalataya na, nagpapaligaw pa kayo sa mga hindi, wala pa naman sa panahon, pero nagpapaligaw na kayo, tapos hindi pa mananampalataya. At tapos hindi pa alam ni pastor. Sikreto lang to ha, huwag natin sasabihin. Huwag ka mag-upload sa Facebook, baka makikita nila. Pag bawal, bawal. Ang Bible, pag sinabing no, no. Pag sinabing go, go. Malinaw sa atin, tayo ay mananampalataya. Ang payo sa atin, huwag. Pag sinabi ng Bible, huwag nating gagawin. Bakit? Sabi ni Duterte, masisira ang buhay mo. Huwag nating gagawin yan. Maging careful student tayo. Kung pipili man kayo, ang piliin ninyo yung mga, syempre, meron lang. Ang piliin ninyo, pumili kayo ng nasa tamang panahon. Saka na kayo pumili. Pag kayo ay nasa tamang panahon na, pag malinis ng inyong isip, ready na inyong puso, at nasa tamang panahon na kayo. Ako ay nagpe-pray na, Panginoon, tagal ng panahon. Biro lang. Nagpe-pray ako na pag dumating yung tamang panahon, sana ready na ang aking heart at sana clear na ang aking intention sa aking sinisilip na in the future. Natanda na tayo. So, ang payo, ang design sa atin, maging cheerful at careful student. At hindi lang yan, letter C, binanggit din ng Bible na ang payo din sa atin, tayo ay maging Christ-dependent students. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko lang nailagay yung verse diyan, pero yan ay nakalagay po dito sa verse 4. Bagaman ako'y may makapagkakatiwala sa laman, na kung ang iba ay nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako. Na tinuli ng 8 araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan ay Fariseo,
tungkol sa pagsisikap ay mang-uusig ng iglesia. Tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Anong gusto kong ipakita sa inyo? Bilang estudyante, ang design sa atin, nararapat lamang na tayo ay laging umaasa sa ating Panginoong Diyos. Kailangan mo ng karunungan, umasa ka sa Panginoong Diyos. Kailangan mo ng pagsisikap, kailangan mo ng kasipagan, kasi ako'y naging estudyante din, ako'y tinatamad. Kayo kayo hindi tinatamad? Pag ako'y tinamad, inabot na ako ng 6:30, hindi na ako papasok. Mama, hindi na ako papasok. Sige. Oo, si mama, pagka-absent ka, ikaw bahala sa buhay mo. Yan, ako kuya. Si mama, pagka ayaw mo pumasok, bahala sa buhay mo. Pero wag na, ang bilin sa amin, wag na wag darating yung point na sisisihin namin ng aming magulang dahil sa aming kalokohan. So kami na nagkusa. Anong ibig sabihin ni mama doon? Kailangan ko magsikap. Maging Christ-dependent student tayo. Ang gusto ng Diyos, ang disenyo sa atin bilang mga estudyante, tayo ay umaasa palagi sa Panginoong Diyos. Panginoon, hindi ko kaya itong sagutan ng exam na ito. Kailangan ko ng iyong wisdom. Bakit? Sa James, ang sabi, kung nagkukulang tayo ng karunungan, humingi tayo ng karunungan. At ang wisdom na binibigay ng Diyos ay magmamanifest yan sa inyong buhay. Pag yung wisdom na binigay sa inyo ay nagagamit nyo sa kalokohan, hindi yan wisdom from above. Dahil ang wisdom from above ay magagamit ninyo sa katinuan. Matalino ka, pero ginagamit mo sa kalokohan, hindi yan wisdom from above. Wisdom from, anong opposite ng above? Below. Sino nasa below? Ang wisdom na galing sa Diyos, magagamit niya sa katinuan. Ang gusto ng Diyos, kung pagpapalain ka ng Diyos, bago ka pagpalain, alam ng Diyos na magagamit mo yan sa Kanya ring kabanalan. Kasi tayo estudyante ni Kristo at magiging estudyante ng Panginoong Jesus. Kaya ang gusto niya, tayo ay laging umaasa sa Kanya, iparamdam natin sa Diyos na kailangan natin siya, iparamdam natin sa Diyos na siya ang kailangan natin sa ating puso. Dahil ang gusto ng Diyos, siya ang maging bida sa inyong buhay. Bakit? Kasi paglaki ninyo, ipaparealize din naman sa inyo ng Diyos na sana noon pa man nakinig na ako sa sinabi ng Panginoon. Sana noon pa man nakinig na ako sa sinabi ng pastor sa nabasa ko sa Biblia. Kaya estudyante pa lamang tayo, pinapamulat na sa atin yung katotohanan na gusto ng Diyos na sa gayang edad, maging bida na ang Diyos sa inyong puso. Gusto ng Diyos, dinisenyo tayong maging Christ-dependent student. Okay? At yan yung design sa atin. Cheerful, careful, and Christ-dependent. Hindi lamang yan, also, number 2, kung may design ang Panginoong Diyos sa atin, ito rin ang dapat natin gawin. Dream for Christ. Mangarap tayo, mag-set tayo ng goals for the sake of His glory. Bakit ka nag-aaral? Kasi in Philippians chapter 3 verse 8, ang sabi diyan, oo nga, at ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus. Tayo ay nag-aaral, hindi rin para sa atin. Mali ang pag-iisip ng mga ganitong estudyante. Ako'y mag-aaral dahil gusto kong, I want to travel the world, pupunta ako ng iba-ibang bansa, ako ay magbabakasyon, kakainin ko ang lahat ng aking makitang maganda sa aking paningin, tapos bibilhin ko kung ano yung kaya ko. Bibilhin ko kung ano yung magustuhan ko. Bibili ako ng madami sasakyan, tapos tutulungan ko ang aking magulang. Hindi yan ang design sa atin ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, bilang estudyante, mag-set ka ng goal, ako ay mag-aaral dahil gusto kong makita ng aking mga classmate na ako ay estudyante ni Kristo, kaya kailangan kong magsikap. Ako ay magtatapos ng ganitong kurso dahil gusto ko na isang araw, magamit ako ng simbahan sa ganitong larangan. Nakita ko na wala pang financial management dito sa simbahan. Ako ay magtatapos ng ganitong kurso para ako ang gamitin ng Panginoong Diyos sa ganitong bagay. Mangarap ka sa ating Panginoong Jesus. Mangarap ka na magagamit ka ng Panginoong Jesus para sa simbahan ding ito. Kaya mga estudyante, ang design sa atin na hindi lamang basta mag-igi, hindi lang basta magtino, mag-behave, kundi ang gusto ng Diyos bilang estudyante, tayo ay mangarap para sa Kanya. Ang sabi ng verse 8, oo nga at ang lahat ng mga bagay inari kong kalugihan. Si Paul ay narating na niya yung mga gusto niyang marating. Nag-aral siya to the point na masaulo niya ang Biblia, yung 5 books of Moses.
O Pentateuch. Tama ba? Pentateuch. Yan, bahala. Diba? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ayan. Torah. Yan, Torah na lang. Hindi ko kayang alam niyo ba yun, Torah? Ibang term ng Pentateuch ay Torah. Okay? Yung Torah ay sa uluyan ni Pablo. Kaya nga, ipinapakita na agad sa atin na ako ay naging estudyante, nasa ulo ko na yung law ni Moses, ano pang kailangan ko? Mali pala ang ganun pag-iisip. Ang gusto ni Pablo ipakita sa atin, mag-aral tayo para sa ating Panginoong Jesus. Mangarap tayo para tayo magamit ng Panginoong Jesus. Pag ikay nag-engineer na hindi ka naman nagagamit ng Panginoong Diyos, yung mga project mo, wawasakin yan ng Panginoong Diyos. Lalo na't ikay mananampalataya. Pag ikay naging police, tingnan mo ang iyong mga mare-raid. Lagi kang ipapadala doon sa mga raid. Itataya ang buhay mo. Bakit? Hindi ka kasi nagpapagamit sa Panginoong Diyos. Nag-aaral ka pa lamang, hindi mo itinaya ang iyong isip, ang iyong puso hindi mo binigay sa Panginoong Jesus, kaya gayaan ang iyong buhay. Pag ikaw ay nasa trabaho na, tapos ang iyong trabaho, ang nature ng iyong work ay nagkandalay-tsalay na, pinaparealize ng Diyos na ito yung consequences ng iyong pagsasayang nung ika-estudyante ba. Binigyan kita ng pagkakataon, iningatan kita ng ika-estudyante pa, sinamahan kita sa iyong pag-aaral, binigyan kita ng karunungan, pero binaliwala mo ako, hayaan mo anak, isang araw, ipaparealize ko sa iyo na ganito yung pinaramdam mo sa akin. Kaya ang gusto ng Diyos, estudyante ka pa lamang, set your mind on things above. Magkaroon tayo ng eternal perspective, set goals sa iyong pag-aaral, mag-set ka ng target. Pag ako'y nag-grade 12, itong kurso ang aking papasukin dahil nakita ko sa simbahan na wala pa tayong security guard. Alam niyo ba na, meron bang, ano ang tawag doon sa nung ako'y grade 10 yun Not yata yun. Yung pagiging nag-exam, lalabas yung mga suggested course sa iyo. Yan, NKAI. Alam niyo ako'y nagsagot doon. Seryoso naman ako. Alam niyo result na sa akin? Pari at barangay police. Ayun ang lumabas sa akin. Barangay police at pari. Ano ba yan? Wala nang lusutan. Ayun. Na-disappoint ako doon sa aking NKAI. Ano ibig ko sabihin? Mali kasi yung biro lang naman yun ng kaunti, pero tunay yun. Ang gusto kong pakita sa inyo, mga estudyante, yung pangangaral sa inyo ay huwag niyong sayangin. Mga bata, kung kayo ay nangangarap na maging ganito isang araw, tingnan nyo na yung buhay nyo in the future. Pag hindi ka ginamit ng Panginoong Diyos bilang estudyante, paano ka gagamitin ng Panginoong Diyos kapag professional ka na? Kung hindi ka nagpapagamit bilang estudyante, may hirapan kang gamitin ng Diyos kapag ikaw ay professional na. Kaya mga kapwa ko yung people, mangarap tayo, ako nag-aaral pa, ako'y may pangarap, pagkatapos ko school na ito, ako'y may nakaset akong goal. Pagkatapos kong makamtan yun, may goal pa akong isa. Pero hindi ko sasabihin. Mag-set kayo ng goal para sa ating Panginoong Jesus. Tayo ay nag-aaral dahil estudyante tayo ni Kristo, nag-aaral tayo para mapapurihan ang Diyos na ating pinananampalatayanan. Hindi ka paniniwalaan ng iyong kapwa kaklase kung ikaw naman ay nag-aaral para lang sa iyong sarili. Mag-aral ka dahil ikay mananampalataya at estudyante ka ng ating Panginoong Jesus. Okay? Dream for Christ. Set goals on things above. Set goals for Christ para sa kanyang kaluwalhatian. And number 3, determined for Christ. Firm decision made. In Philippians chapter 3 verse 11 and 12, kung aking tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo. Kung ikaw ay estudyante na nakapili ka na ng kurso at mga bata, kayo ay may pangarap, nakapili na kayo ng inyong pangarap, maging firm kayo sa inyong kursong kukuhanin. Maging firm kayo sa desisyon na inyong ginawa. Anong gusto ko ipakita sa inyo? Bakit kailangan natin maging firm sa ating mga decision making bilang estudyante? Kasi isang araw, magre-reflect yan sa iyong mga pinagagawa. Ano ibig ko sabihin pa doon? Pag ako'y may ginawang decision, sinabi ko sa aking mga classmate, tapos nalaman nila na ganito ang aking dinecide.
Di ba mananampalataya ni Kristo, bakit pa bago-bagong isip? Malilito sa inyo ang mga followers ninyo. May followers kayo, kaniniwala. Sabi nga, ang isang loko nga may tatlo, 10 o 7 na tagasunod. So kayo ay may mga followers din. May mga circle of friends kayo. Pag nalaman niya na kayo ay pabago-bago ng pag-iisip, paano nila makikita yung firm decision o yung pagiging firm ninyo sa inyong pananampalataya? Pagka kasi tayo hindi firm sa ating decision, ibig sabihin lamang niyan, ay tayo ay hindi, paano ko ga ilalagay sa word yun? Basta. Pagka hindi kayo naging firm sa inyong desisyon na inyong ginawa, magre-reflect lamang yan na inyong pananampalataya ay hindi rin firm sa ating Panginoong Diyos. Paano naman magiging firm sa decision na aking gagawin? Paano naman ako masisigurado na itong aking pipiliing kurso, paano naman ako magiging firm sa aking pag-aaral na tinatahak? Kailangan nating i-consider na ito bang bagay na ito ay mapapapurihan ng Panginoong Diyos. Kung alam ko na ang Panginoong Diyos ay mapapapurihan sa aking gagawin, sa aking pagpapasya, then go. 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether therefore ye eat or drink, do it for the glory of God. Gawin ninyo ito sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Maging determined kayo, maging firm kayo sa inyong ginagawa bilang estudyante. Kasi ang sabi din dito, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Kasi may goals akong isinet Kailangan kong maging firm doon sa aking goals na sinet. Kailangan kong mag-igi doon sa process na ibinigay sa akin. Maging determined tayo. Ipakita natin na ako'y determinado sa aking gagawin. At doon natutuwa ang Diyos. Ma-honor pa kayo. And number 4, dedicated for Christ. Committed work for the glory of God. In Philippians chapter 3, verse 13 and 14, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan na gantimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Maging dedicated ka. Kung ikaw ay di ba, may design tayo, alam natin designed. May dream tayo sa ating Panginoong Diyos. Naging determined ako sa decision na aking ginawa. Ngayon, ang gusto ng Diyos, maging dedicated ka naman dyan sa iyong pinasyahan. Pinasok mo yan, kailangan mo yan panindigan. Nasa full-time ministry ka, panindigan mo na yan. Bible student ka, panindigan mo yan. Engineering student ka, panindigan mo yan. Kung ano man ang kurso na inyong papasukin, panindigan nyo yan. Bakit? Kasi ang Diyos ay hindi natutuwa sa mga wavering, sa mga paiba-ibang pag-iisip. Ang gusto ng Diyos, single-minded. Focus. Staying focused. Focus sa goal. Focus sa target. Ikaw ang target ko? Focus. Focus. Ang gusto ko lang ipakita, maging dedicated ka sa iyong pinasyahan. Bakit? Tingnan mo si Pablo. Sa verse 13, alam niya na siya ay mapapapurihan at alam niya yung kanyang mga gagawin. Mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot. Kung titingnan natin si Paul, napakataas na ng kanyang narating, pero ang sabi ni Pablo, mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot. Datapwat isang bagay ang aking ginagawa. Kung ano yung meron ako ngayon, kung ano ako ngayon, kung anong status ko ngayon, nakapagtapos ka man, may achievement ka man, best in English, best in math, best in taekwondo, best in wrestling, best in pag-iigib, kung ano mang best yan, ang sabi ni Pablo, datapwat isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko yung mga bagay na nasa likuran at tinutungo ko yung mga bagay na hinaharap. Let's reach for the things of future. May mga bagay tayong hinaharap, gawin natin yan. Ngayon, alam ko yung mga bagay na hinaharap. Ako estudyante ni Kristo dahil isang araw, I want to see Jesus smile at me. Gusto kong makita na si Jesus ay nakangiti sa akin isang araw pag ako'y humarap sa kanyang hukuman. Kaya ang gagawin ko, ako'y magiging dedicated sa aking ginagawa para pagdating ko sa dulo,
makita ko ang smile ng aking Panginoong Jesus. Pangarapin ninyo na isang araw, ang smile ng ating Panginoong Jesus ang makikita ninyo. Hindi yung haharap kayo sa hukuman ng Diyos. Isa sa aking pangarap ay makita ang Panginoong Jesus na nakangiti sa akin dahil nakita niya na ako'y dedicated sa mga ministering binigay niya sa akin dahil gusto ko na makita niya akong dedicated sa mga pinaggagawa ko bilang ako estudyante. Gusto ng Diyos na ikay mag-aral, focus, wag munang magpapaligaw, wag munang manliligaw, wala pa sa panahon, mag-aral ka muna, i-dedicate mo muna ang buhay mo diyan para sa ating Panginoong Jesus. Dedicated for Christ, committed work for the glory of God. Bakit? Dahil isang araw, ang sabi ng Biblia, I press toward the mark of the prize of the high calling of God. Merong bagay na ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos nang dahil sa ating pagpupursige dito sa lupa. Ang sabi, forgetting those things which are behind. Mga bata, nililimot ko yung mga bagay na nasa likuran ko na. At tinutungo ko yung mga bagay na hinaharap. Kasi isang araw, magkakaroon ng awarding. Lahat tayo ay dadaan sa apoy, testingan. Sana, tayo ay dumaan sa apoy at lumabas, shining gold. I shall come forth as gold. Pangarapin natin na tayo maging ginto sa harapan ng Panginoong Diyos at pangarapin natin na makamit natin yung prize na sinasabi ng Biblia. Ano bang prize yon? Madaming prize ang sinasabi sa Bible. Meron tayong crowns, meron tayong eternal joy, at meron tayong binanggit ng Bible na white stone. Kaya mga kapatid, i-dedicate ninyo, bakit ka nagwe-welding? I will weld for Christ. Bakit ka magpupulis? Papatayin ko na to for Christ. Hindi kayaan. Mabagat ang judgment sa mga ganyan eh. Bakit ka magte-take ng kursong yan? For Christ. Ngayon, napili ko yan, I will dedicate my life sa kursong ito dahil ni Kristo. Dahil gusto kong makita na siya ay nakismile sa akin in the future. Kaya mga kapwa estudyante, student of Christ, for Christ, ang gusto ng Diyos, gawin natin yung design sa atin. Tayo ay maging cheerful, careful, at Christ-dependent. Tayo ay mangarap, mag-set tayo ng goal. Gawin natin yan. Ipag-pray natin, maging firm tayo sa decision na ating ginawa, maging determined tayo. And once na maging determined tayo, siguradong-sigurado na ako, pinag-pray ko na to, I will dedicate myself, my life, sa kursong ito, sa pag-aaral kong ito, dahil gusto ko na mapapurihan ng Panginoong Diyos sa aking pag-aaral. Kaya wala tayong ibang pangarap. Ako estudyante rin, pero ito yung pinakita sa akin ng Panginoon na ito yung kailangan kong gawin bilang estudyante. Ako ay mangangarap, magsaset ako ng goal, magiging dedicated ako sa aking pag-aaral. Dahil alam ko na matutuwa ang Panginoong Diyos dahil sinabi niya yon sa akin. At hindi lang basta siya matutuwa. Tingnan niyo mga magulang, pag natutuwa sa kanyang mga anak, honor ang aking anak, tas si Jollibee. Itinitreat. Ayan sa Diyos lalo na. Once natuwa ang Diyos sa iyo, nakakatuwa naman tong anak ko, itong blessing. Natuwa ang Diyos sa iyo, nakakatuwa naman, sama ka sa akin sa langit. Patuwain niyo ang Diyos para kayo may sama na sa langit. Pero ang gusto ko ipakita sa inyo, maganda na maramdaman natin na ang Diyos sana ay natutuwa sa atin. Natutuwa kaya ang Diyos sa inyo? Mga bata, may tanong ko kay Romel. Natutuwa ba ang Diyos sa inyo? Hindi. Bakit hindi? Mga bata, pangarapin ninyo, kahit kay elementary, pangarapin nyo na maging honor student dahil ito ay isang araw, gagawin ko to para kay Kristo. Ako ay magiging top 1 dahil gusto ko na ang Panginoong Jesus ang makita nila. Bakit ka top 1? Ano ang sekreto mo? Nagbabasa po ako ng Bible. Bakit ang talino mo? Kasi po nakikinig po ako sa payo ng aking mga magulang. Bakit ang bait mo? Kasi alam niyo na yon, mga bata. Kaya mga bata pa lamang kayo ay mag-igi na, lalong-lalo na mga high school, maging maingat kayo, prone tayo sa gayang daya ng dyablo, at mga Bible student, madaming nababatsyeba sa atin, at nasa-Samsonite, tayo ay mag-ingat. Ang gusto ng Diyos sa atin, one mind, focus, staying focused, staying single, forevermore.
Biro lang. Ayun, sana kayo may natutunan. Salamat sa konting minuto. At sana kayo ay gising na. Tayo tumindig, tayo manalangin.